Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Fight reaction po tayo sa mga naging laban na kung saan nakapaghayag tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. At ito po ay sa mga laban sa pagitan ni Christian Mbili kontra Mark Heffron, Lucas Rosansky kontra Lawrence Coley, Paddy Donovan at Lewis Ritson. At sa main event na bakbakan, Josh Taylor kontra Jack Catterall 2 rematch. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Simulan na natin. Sa mga nag-request na ng isang laban, nagawa natin ng video para po sa mga boxing fans na hindi ko po napagbigyan, humingi po ako ng pamanhin kasi po minsan nagipit ako sa oras dahil sa trabaho. Pangalawa, yung internet namin nagluloko din. Mga lods, once na hindi ko po kayo napagbigyan, tingnan nyo ang aking reply dyan sa comment section, doon mismo sa request niyo video. Kasi, at saka huwag kayong magbura. Huwag ninyong i-erase o burahin ang inyong komento. Kasi po, pagka nagipit ako sa oras, minsan, doon ako naghahayag ng prediction mismo sa inyong komento. Tulad noong may nag-request sa laban ni Emmanuel Botigig kontra Anas Isarti, may nag-reply ako noon na sana nabasa noong nag-request. Kung siya man ay mahilig tumalpak, siguro panalo siya ngayon dahil panalo si Botigig. Pinili ko si Botigig doon sa kanyang by unanimous decision or split decision. Sa ngayon, tumaas po ang kartada nitong si Botigig sa 4 wins with 1 wins coming by way of knockout, undefeated. Si Anas Isarte naman lumagapak po sa 4 wins with 3 losses. At dalawa doon by knockout sa kanyang pagkatalo. Congratulations para kay Emmanuel Botigig. Ngayon, dadako na tayo sa pangalawang talakayan. Christian Mbili kontra Mark Heffron. Panalo po tayo dyan mga lods. Oo. Na kung saan, tumaas ang kartada ni Christian Mbili sa 27 wins with 23 wins coming by way of knockout, undefeated. Lumagapak naman ang kartada ni Mark Heffron sa 30 wins with 24 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may 1 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, puro knockout, technical knockout ang kanyang sinapit. At itong si Christian Mbili po mga lods, dapat ninyong subaybayan o abangan. Dahil hindi po kayo aantukin kung ito ang lumalaban. Ma-action po pag ito ang lumalaban si Mbili. Tandaan natin na si Mbili sa ngayon dyan sa Super Middleweight Division, kasama po sa top ranking sa 4 major title belts. Rank 2 ito sa WBC at WBA, rank 3 sa IBF at WBO. So di malayo na baka ito po ay biglang hugutin ni Canelo Alvarez para labanan bilang challenger. O kasi kasama sa ranking sa 4 major title belts. Sa tingin ko naman mapapalaban talaga dito si Canelo. Ma-aksyon talaga ito mga lods. Kung sa panalo naman, doon na natin sasabihin yan kung sakaling magkaroon na ito ng opisyal na paghaharap sa ibabaw ng ring. Pero wala pa, hindi pa. So sana itong si Christian Mbili mapapalaban po sa mga di kalimrim boksingero, sa mga kilalang boksingero dyan sa Super Middleweight Division. Katulad nitong si maganda ito yung laban kay Jaime Munguia, kay Edgar Berlanga, David Benavides, at sa mga dating world champion na nakalaban ni Canelo Alvarez bilang pagsubok po kung siya ba ay sapat na para makapagbigay ng magandang laban para kay Canelo Alvarez. Oo. Subaybayan natin ito si Christian Mbili. Magaling na boksingero po ito mga idol. Ngayon, dadako tayo sa pangatlong laban. Lucas Rosansky kontra Lawrence Coley. Talo ako doon mga lods sa aking prediction.
na kung saan ang tinagal lamang ni Rosansky sa laban ay first round na technical knockout po siya. 3 beses na pabagsak siya sa first round at sa pangatlong laban ay hindi na niya kinayanan po mga lods. Lumagapak po ang kartada nitong si Lucas Rosansky sa 15 wins with 14 wins coming by way of knockout. May isang talo na at knockout ang kanyang, technical knockout ang kanyang sinapit. Samantala sa panig ni Lorenz Okolie na dating world champion, tumaas na po ang kanyang kartada sa 20 wins with 15 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Mga lods, doon sa laban na yon, maghahig ako ng counting reaction na kung saan, para sa akin, umiral na po ang inactivity at katandaan nitong si Lucas Rosansky. Di po talaga maiiwasan yan, yung pagtanda at parusa sa pagka-inactive, na kung saan po, hindi po siya nagtagal sa laban kay Lorenz Okolie. Tandaan natin na boring lumaban si Lorenz Okolie. Weirdo kung lumalaban ito mga lods, pero hindi nagtagal po si Rosansky. Pero dapat nga po talagang gawin ito ni Okolie na i-knockout si Rosansky dahil nga ayon po sa komento ng isa nating taga-subaybay, dayo pala si Lorenz Okolie doon mismo sa baluarte ni Rosansky sa Poland. Poland nga ba yun? Ano ba sabihin? Poland ba? Ay, komento nyo lang po, Lods, kung ako'y nagkamali. Dapat talaga, kasi delikado siya na madali sa hometown decision, favoritism, dahil dayo siya. So, marapat lamang talaga ang kanyang ginawa sa pag-knockout po ni Rosansky. Pero mga Lods, kung inyong sinubaybayan ang video dito sa labanan na ito, malimit ko talagang sinasabi sa inyo bago ako maghayag ng prediction. At sa intro pa lamang natin na kung saan sinasabi ko doon pa po lamang sa comparison, fight analysis, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino papapuro nyo sa panalo. So sa madaling salita mga Lods, huwag kayong mainip sa panood ng buong video. Bagamat tayo po ay naghayag ng comparison, fight analysis, mas mabuti rin po na magkaroon kayo ng pag-aanalisa, pagtimbang kung sino po talaga ang posibleng may malaking chance sa panalo. Ganon po. At sa ganon mga Lods, sa akin kasi okay lang kung hindi kayo pabor sa aking prediksyon dahil may sarili kayong desisyon kung kanino kayo pumabor sa laban. Na kung saan po, pagka maraming utak ang mag-isip, kung pagka group ang mag-isip, malaki po talaga ang posibilidad sa success. Which is, nasa inyong pangunawa. Hindi masamang ulit-ulitin nyo ang video sa pagpanood, paano ko ginawa, na kung saan makakakuha talaga kayo ng sarili nyong desisyon kung sino ang papaboran nyo sa panalo sa laban. Oo, masaya po ako kung kayo ay nanalo. Kahit ako talo sa prediction ko, kayo naman ang nanalo dyan sa kung sino ang pinili nyo, masaya po ako, idol. Malaking bagay po yan para sa akin. Kasi nandyan kayo na kung saan yun rin ang buhay ng Dog Sports PH. Siyempre kayo ang buhay ng Dog Sports PH. At sa mga gustong pumuna, sa mga gustong pumuna, mag-suggest, mga Lods, malaya kayo. Oo, mayroon akong haters dito na isa sa comment section. Nawala hindi ko na nakikita. Pero ganun pa man, hindi ko gusto yung may away-away. Ayoko yung ganun. Just love lang tayo. Isipin natin na tayo dito sa Dong Sports PH ay magkakapatid. Kasi kapatid ang turing ko po sa inyo. Kapamilya, kamag-anak, kapuso. Ganun lang po tayo. Good vibes lang tayo mga Lods. Na kung saan nga, inaamin ko naman na ako po ay hindi magaling sa komentaryo. Oo, hindi ako magaling sa komentaryo talaga. Oo. Inaamin ko naman talaga yan. Yun ang kakulangan ko. Hindi ako magaling sa komentaryo. Pero doon sa comparison mga Lods, inulit-ulit ko po. Comparison, fight analysis, timbangin nyo maigi. Kung pabor kayo sa prediction ko o hindi, nasa inyo ang final decision dahil kayo po ang mas higit na nakakaalam sa sarili ninyo, pananaw sa laban. Opo. Hindi masama yung i-research din ninyo. Kasi sa mga tumalpak, kayo po ang gumastos. Na kung saan, ano yan pinaghirapan nyo rin yan Kaya hindi masama na aralin nyo ng maigi ang aking mga sinasabi. Kung pabor kayo, okay lang. Kung hindi, okay lang din.
Kaya congratulations para po sa mga nanalo dito sa laban na ito. At siyempre congratulations din sa boxing hero na naipanalo niya ang laban. Oo. Lalo na kay Lawrence Okolie. Ngayon, sa pang-apat, pang-apat, Paddy Donovan kontra Luis Ritson. Napanatili ni Donovan ang kanyang pagka-undefeated na kung saan tinalo niya si Ritson sa pamamagitan po ng knockout sa ikasiyam na round. Tumas po ang kartada ni Paddy Donovan sa 14 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. Lumagapak naman ang kartada ni Luis Ritson sa 23 wins with 13 wins coming by way of knockout, may 4 na talo. At wala pa rin talang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 3 beses nakatingin po ng knockout itong si Luis Ritson. No, kung saan po mga lods, dito tayo ay nanalo. Ngayon, sa isang main event na bakbakan, Josh Taylor kontra Jack Catterall 2. Talo po ako dyan. Pinili ko po si Josh Taylor by split or unanimous decision dahil sa tingin ko, mauwi lang talaga sa puntusan. Kung inyo napapansin, doon sa ating comparison, sinasabi ko doon 50-50. Dahil napinalo lamang ni Josh Taylor ang kanyang laban kay Catterall nung unang lang paghaharap dahil siya po ay kasulukuyang world champion. Mabigat kasi ang impact ng world champion, mga lods, lalo na sa mga mata ng hurado at siyempre sa referee na rin. Bakit? World champion po yan, respetado. Ganon po talaga eh. Pag ikaw kasi world challenger, dapat mangingibabaw sa lahat ng round, kumbaga maging dominante ka. Kung kaya mong i-knock out ang kasalukuyang kampiyon, i-knock out mo na para makapiho ka sa panalo. Dahil once na close fight, dikit sa scorecard, kahit pa lumamang ang challenger, delikado pa rin niya na matalo sa pamamagitan na po ng favoritism. Oo. Yun ang ano. Kasi sa una nilang laban, kinumpleto ko yan mga lods sa ating comparison at sa ating fight analysis. Sa una nilang laban, bagamat panalo doon si Josh Taylor by majority decision, pero marami po ang hindi sang-ayon. At isa na nga po tayo doon na para sa akin hindi ako sang-ayon. Pero yun nga, naisip ko rin, si Josh Taylor kasi nung laban nila, siya ang kasalukuyang world champion. So, kung di lang, di ba sabi ko doon, kung di lang world champion si Josh Taylor, wala, talo siya doon. So, may posibilidad na matalo siya. At dito sa rematch mga lods, yun nga, pinili ko pa rin si Josh Taylor. Kasi posibleng natauhan na si Josh Taylor sa kanyang mga kakulangan. Lalo na nung natalo siya kay Teofimo Lopez, pero walang nagbago kay Josh Taylor. At nangingibabaw si Catterall sa kanilang laban dito sa rematch. Na kung saan sa ating comparison 50-50, pwedeng manalo si Taylor, pwede rin manalo si Jack Catterall. Sa mga pumili kay Jack Catterall, congratulations, panalo po kayo. Oo, congratulations. At congratulations din kay Jack Catterall, na kung saan nakabawi po talaga siya. Hindi na siya pinagkaitan. Yung pinagkaitan, ang bigat naman nun. Talo si Josh Taylor by unanimous decision, mga lods. Sa scorecard na 111-117, 113-116, 111-117. Oh, isipin nyo yan, ang layo. Parang 3 rounds, 4 na rounds lamang ang ipinanalo ni Josh Taylor dito sa laban, mga lods. Na kung saan, mga lods, although medyo ano rin ako doon sa hatol lamang hurado, ay ang mahalaga nakabawi si Jack Catterall na ipanalo niya ang rematch na kung saan napatunayan niya sa kanyang sarili na siya talaga ang nanalo, lalo na sa una nilang laban. Dito kasi mga lods, pagka nauwi sa sukdulan 12 rounds, ano na nagkatikiman na sila eh. Limitasyon sa lakas ni Josh Taylor, limitasyon sa skills ni Josh Taylor, or sa limitasyon sa kanyang diskarte. Alam na ni Jack Catterall eh. Alam din ni Josh Taylor ang abilidad, limitasyon ni Jack Catterall. So, kung sino po ang may gagawing kakaiba, ay siyang malaking chance sa panalo. Kung saan ginawa ko nga 50-50 sa ating comparison, pwedeng manalo si Catterall, pwede rin manalo si Josh Taylor, at nagkataon na panalo itong si Jack Catterall sa pangalawa nilang laban. Na kung saan, mga lods, itong si Josh Taylor, hindi pa rin niya binago yung kanyang galaw. Hindi pa rin niya binago. O wala pa rin.
Kaya nangingibabaw ulit si Jack Ateral dito sa rematch. Kaya masasabi ko mga Lods na dito sa channel na ito, aralin yung maigi ang ating comparison fight analysis. Kasi doon pa lamang talaga makakakuha kayo ng idea kung sino papaborin sa panalo sa laban. Dahil lalabas at lalabas doon ang kaibahan doon sa maglalaban. Oo, lalabas at lalabas doon mga Lods. Maaaring ang aking prediksyon ay taliwas pa nga doon sa comparison. Mayroon ganun eh. Mayroon akong ganun. Dahil ang prediction kasi mga Lods, prediction yan na kung saan hula, kumbaga, pwedeng tama, pwedeng mali. Pero sa awa naman ng Diyos, ngayon medyo bumaba po ang ating percentage. Pero sa pangkalahatan, sa 4 fights, 50% tayo. Nga lang, dito sa laban na kung saan ini-request ng isa sa ating viewers, yung laban ni Emmanuel Butigig, kung aking bibilangin yan, 3 ang panalo sa 5 laban, ganun po. Kasi nag-predict nga ako dito sa laban ni Emmanuel Butigig. Pero dahil sa ang na-upload ko, na kung saan naghayag ako ng official prediction, 2 ang talo, 2 rin ang panalo. Bumaba nga po tayo. Kaya, aralin yung maigi ang ating fight prediction comparison at nang sa ganun, makakakuha kayo ng idea. Maaring di pabor sa aking prediction, which is okay lang sa akin yon na hindi kayo pabor. Kasi nasa inyo ang huling desisyon kung sino ang papaborin sa panalo sa laban na ito. Oo. At least, nakakakuha kayo ng idea sa pagpanood po dito sa ating munting channel. Oo. Masaya na ako noon mga Lods. Oo. At siyempre, mayroon nga nag-request sa akin ng laban. Kanong laban yun? Suro yung isa. Hinahanap ko yung nagkomento kung saan kasi magre-reply sana ako. Magre-reply sana ako noon eh. Hindi ko na makita. Kaya kung nakita ko, napag-aralan ko kasi agad yung laban na yon. Napag-aralan ko agad. Hindi lang ako makapag-upload dahil napaka-gipit ko nga po sa oras. Hindi ko lang na-i-upload. Sayang nga. Panalo sana yun eh. Talo si Suro eh. At sa prediction ko, talo talaga si Suro doon. Kaso nga lang, wala na tayong magawa. Hindi ko nga nagawa ng video. At saka hindi po ako nakapag-reply sa kanya dahil nagsuri ako doon sa comment section. Hindi ko na makita eh, yung pangalan, yung nagkomento. Kasi kung nakita ko lang, masabi ko sana na may malaking tsansa sa panalo itong yung kalaban ni Suro. Pero ganun talaga mga Lods. Humingi po ako ng pamanhin tungkol doon na hindi po ako nakapag-gawa ng video. Sa mga nag-request po, huwag kayong manawa. Kasi hanggat kaya ko, gagawa at gagawa talaga tayo ng At sa inyo ako aasa ng mga laban. Hindi na ako magsusuri kung saan may laban, sinong maglalaban. Sa inyo ako aasa dahil para sa ganun mga Lods, nakabase ako sa inyo. So, nakapokus ako sa inyo na laging sumubaybay dito sa ating munting channel. Oo. Hindi na ako gagawa ng video na hindi requested sa inyo. At nang sa ganun po, mapokus ko. Huwag kayong manawa. Kung hindi ko man kayo napagbigyan, pero hanggat kaya ko, kung hindi ko man magawa ang video, pero panoorin nyo lagi mga Lods, ang comment section, lalo na sa mga nag-request. Kasi doon din po ako minsan maghahayag ng prediction sa laban at ipinapaliwanag ko rin po. Although mataas ang aking mga reply. Kasi nandoon na, ganun kasi ako eh. Kailangan detalyado, transparent. Basic man ang aking mga ginagawa dito. Hindi man ako katulad doon sa mga magagaling talaga na nag-a-analyze. Pero ginawa nating basic. At nang sa ganun, transparent na nyo makikita ang kaibahan sa maglalaban, yung kanilang physical appearance, which is importante po yan. Oo. Kaya mga Lods, hanggang dito na lamang. Ito po ang Sports PH. Maraming salamat po.